order ni Madam. Sa amin, yan. Ay, may tortilla wrap pala sila. Tortilla wrap. Chicken lang kami. Yep. Punong-puno, no? Yung mga palaman nila, oh. Pinahati lang namin ni Dadong. Yeah. Tayo po pwesto. Dito banda. Ay, tissue muna. Muna ako ng napkin. Hello mga ka-viewers. Hello mga ka-viewers. Dito na naman kami sa aming... Hello mga ka-viewers. Welcome back po sa aming channel. Dito po kami sa Subway. Kasi kakasundo lang namin kay Denise sa school. Magme-merienda lang siya ng Subway. Kain lang daw siya muna bago mag-algebra. Mag-algebra. Ayan, tissue. Dito kami madalas kasi maganda dito. Wala masyadong tao kasi na tumatambay. Saka ang gawin na rin dito sa amin. Kain po tayo. Ayan. Pati kami nakamerienda na din. Yung ganito, 3 putol na bread. Kasama ng iced tea tsaka isang tubig. Tapos 32. Oh, may cookies pa palang 2 piraso. Gutom na gutom yung estudyante. Nakasaba ka sa... Algebra. Sa algebra. Nahirapan sa algebra. Sorry, nahirapan. Kain po tayo. Tanggalin ko muna po. Nahihirapan ako hawak ng sandwich. Parang may rutina. Oo nga. Tinanggal ko lang jacket ko kasi hindi ko mahawakan maigit ng sandwich. Sumasabit yung dulo ng jacket. Chicken muna tayo. So, nasa finish line na po yung tinapay namin. Dadong parang dumidighay na. Good na? Ayan, tumutulo na yung mga yellow sa bubong. Madulas. Nabasa siya yung mukha ko. Nabasa yung kanyang bangs. So, ayan, dito na po tayo magtutuloy ng video natin sa loob ng sasakyan. Gusto sana namin doon sa loob, kaso lang kumakanta po si Taylor Swift. Baka mamaya copyright tayo. Kaya dito na lang po kami sa loob ng sasakyan. At meron akong papasagot kay Dadong. Actually, 7 days ago pa to. Pasensya na kung hindi pa namin na sagot to. Galing to kay Francis Rodriguez. Ayan, sabi niya, worth it pa po ba pumunta dyan as foreign worker? Bit-bit ang buong family. Ages 50, 40, and 2 kids minor ages. Sabi niya, considering na may stable job po kami dito sa Pinas, pakisagot lang po at nagbabalak po kasi kami. Salamat ng marami. Palagi po ako nanonood sa inyo. Tapos may isa pa. Kasi parang related din siya eh. Ito naman, hindi naman siya buong pamilya. Ang sabi lang niya, Sir, Ilonggo kasi to. Ask ko lang kung pwede ba mag-apply sa Canada. Ang 51 years old.
as warehouse worker naman. Hanggang ngayon daw, warehouse pa rin daw siya. Bali sa distribution company daw siya. May 3 daw kasi siyang estudyante na nag-aaral. Tsaka more than 20 years na daw yung experience niya dun sa distribution company. Pwede po ba maka-apply sa job bank? Thank you, sabi. So dun muna sa ano kaya? Sa unang comment muna pa, unang tanong. Dito na lang sa kabayan muna natin. Okay. Siguro sa edad niya na ganun, kahit 51. nasabihin niya na mayroong mga nagtatanggap na ganun. Siguro doon pa lang sa pag-apply, hindi sa dinidismaya kita Or dinidiscourage. o dinidiscourage kita sa edad natin na 50. Parang siyempre sa competition ng trabaho, kukunin talaga nila yung medyo bata sa atin. For example, yun ang ano talaga, ang kahit sabihin nila na walang discrimination, walang age limit sa yung age, iba. hindi pwede na hindi nila basihan yung ano doon, yung edad, kasi ayaw naman ng company or ayaw ng mga agency na mapapahiya sila pagdating dito na ay pinadala mo sa akin may edad na bla bla bla. Hindi kasi na let's say trabaho ng maayos. Kahit sabihin na natin na kapabol ka pa sa pagtatrabaho, sabi mo nga kapabol ka pa, walang question doon. Pero kasi pag screen sa'yo ng agency, kasi hindi naman direct yan kumukuha sila ng agency na para yun ang tutulong sa kanila na maghanap ng mga tao papunta dito. Diyan pa lang sa atin, alam mo naman sa atin, ma-discriminate pagdating sa mataas ang qualification na hinahanap. Yun ang ano nila, ang kailangan talaga nila, kapabol. Hindi, minsan kahit nasabihin na natin na ang experience natin sobra-sobra sa hinahanap nila, doon naman tayo babagsak sa edad. Sa totoo lang, honest to goodness na rason yan. Kasi pagdating dito, ipapasa ng agency yung mga papel nyo. Let's say nakapasa ka dyan sa atin, ipapasa nila yan, forward nila yan dito, tapos i-interviewin kayo, i-check nila yung edad nyo, yung work experience nyo. Siyempre mayroon talagang i-screen ko baga nila. May screening na ginagawa. Sabihin naman natin na parang pangit, pero ganun talaga ang katotohanan. Kung maraming aplikante na mas bata correct. Sa inyo, hindi lang naman kasi 100 ang nag-a-apply. Kung di thousands. Kaya doon pa lang medyo alanganin ka na siguro doon. Pero kung sabihin try pa rin. Oo. Pero kung sabihin mo na mag-apply ka direct, job tapos bank, Indeed, mga ganon, try mo din. Try mo 'yon. For example naman na nag-apply ka at saka natanggap ka, mayroon ka ng work permit, for example, papunta dito. May advice ko lang siguro sa iyo, wag mo muna dalhin yung family mo. Kagaya sa iba ha. Pwede siguro na dalhin mo yung wife mo para makapagtrabaho. Kasi magkakaroon siya ng open work permit. Mapagtulungan yung dalawa na i-work out yung mga expenses na makatulong din sa inyo kung sakali na kukunin nyo yung mga anak nyo, mayroon kayong naitabing pera. Yun ang magandang gawin. Pero sa akin naman, sinasabi ko wag kang mawala ng pag-asa, kasi ako nga dumating dito 39 na rin. Kaya wag kang mawala ng pag-asa. Apply lang ng apply. Ganun lang ang gagawin mo. Dito naman kasi pagdating naman kasi sa trabaho, kung sinasabi mo talaga na kapabol ka, kahit sa edad mo na yan, kayang-kaya mo makipagsabayan sa kanila. Saka dito kasi sa mga
hindi naman natin sabihin natin ay physically fit pa ako. Yes. Pero ibahin natin kasi ang lugar natin diyan kumpara mo dito. Dito kasi once na pag may sakit tayong katulad ko, for example, na may ininda sa joints, mga ganyan, medyo mahirap sa part natin kung mayroon tayong mga sitwasyon. Tsaka depende kung saang province siya pa ma-assign. Kasi kagaya niyan, kung dito kayo sa Saskatchewan or Alberta, Manitoba, for sure, malamig po talaga yung panahon. So, maswerte ka kung halimbawa mapunta ka sa mga probinsya na hindi ganun kalamig. Hindi ganun kalakas hindi ka ganun kalakas yung snow ba? At saka yung temperature na sobrang lamig. Di katulad dito sa amin na umaabot din kami ng 50. Minus 50. Oo. Ganun. Minsan nga kahit na minus 15 lang, napakalamig minsan. Lalo na kapag kapag mahangin, napakahirap. Kailangan mo mag-bundle up. Kasi kung nakikita mo to, yung mga suot ko lagi na to, makapal to. Pero mayroon pa sa loob. May hoodie pa. May t-shirt pa sa loob. Kaya ganun ang sitwasyon dito. Magre-react ang katawan natin sa katagalan. Pero sabi ko nga, huwag ka madismaya sa explanation ko. Explanation ko lang to. Tsaka base lang din sa observation mo dito. Kaya huwag kang madismaya na parang dinidiscourage kita or hindi. Oo, yun lang din yung katotohanan. Once na may chance ka na mag-apply, apply lang. Apply lang kasi ang pag-uwi madali. Pag hindi mo naman kaya, sabihin naman ng company sa iyo na pauwiin kita kasi hindi mo kaya. Be ready lang na may pamasahe. Oo. Ganon lang kadali dito. Kasi katulad sa amin lang honest to goodness. Mayroong mga napauwi sa amin dahil hindi nakapag-perform. Hindi nakapag-perform sa trabaho. Ang hinihingi ng company, ito ilang beses ko na sinabi to, na may performance dito sa trabaho namin. Once na hindi mo makomplyan, papauwiin ka. Applicable yan sa ibang warehouse din? Yun ang hindi ko alam. Kaya nga ang laging sinasabi ko, laging sinasabi ko yung experience ko. Kasi mahirap din magsalita na ganito sa kabilang company, sa ganitong company, ganito ang ano nila. Then later on, mali pala yung sinabi ko. Kaya ito, experience ko to sa loob ng trabaho namin kasi mayroon na talagang pinauwi sa amin, hindi pinalad. Kaya nakakalungkot na andito na, kakapanghinayang na andito na yung family umaasa na sana na balang araw makapunta dito or makarating dito, pero yun nga, hindi na ibigay yung gusto ng company, hindi niya nakayanan yung trabaho, kaya yun ang nangyari. So, kaya sa isa naman nating kababayan na nag-comment na kasama yung ng family, kagaya, worth it pa daw ba yung magtrabaho siya dito as foreign worker? Ang masasabi ko lang, depende rin sa kanya kung anong trabaho ang hinahanap niya. Yung mapupuntahan niya dito. Diba? Kung ano ang trabahong gusto niya pasukin dito. Let's say kung dyan sa atin nag-hire, na sa palagay mo kaya mo pagdating dito, why not? Diba? Punta ka. Magtrabaho ka. Pero ang masasabi ko lang, huwag mo muna dalhin yung family mo. Isipin mo lang muna na nag-abroad ka. Kasi napakahirap. Sa palagay naman na yung mga anak hindi na alagain, depende na sa kanila yan. Kung depende na sa iyo, depende na sa iyo yan. Kung dadalhin mo dito ang family mo, kung sa palagay mo na makakatulong naman yung asawa mo sa pagtatrabaho pagdating dito, okay, for sure pwede naman siya, open work permit naman siya, di ba? At saka kung mga anak mo ay hindi naman alagain, walang problema siguro. Ang ano mo lang, yung pagsisimula kasi medyo mahirap lang din.
ang gagawin mo lang, magtiyaga talaga kayo dito. Dahil unang-una, pag nagbayad ka ng bahay, instead na makahanap ka lang ng room for rent, ang gahanapin mo ay apartment or basement. Basement or isang unit. Diba? Kasi 4 na kayo, family of 4. For example na lang, 4 kayo, family of 4. Kaya yung expenses nyo medyo mataas. Pero kung ano naman, hindi mo naman iniintindi yung ganong sitwasyon, siguro tsatsaga ka lang naman ng mga 2 taon o 1 taon. Kung 2 kayo ni misis mo magtatrabaho, siyempre magtutulungan kayo. Ganun lang para sa expenses niyo. So para sa'yo worth it pa yung sa ganong edad niya? Siyempre para sa akin kung may chance na makapunta, bakit hindi? Para sa anak ko. 'Di ba? Kasi ilang taon na lang yung mga anak ko, kung sakali na andito na kami, makapagtrabaho na rin yan. Makatulong na rin kahit pa paano. Pero ang ano doon pa, depende nga yun sa job na mahanap niya. Depende nga sa job na gusto mong applyan, kung ano yung makuha mong job dito. Kasi syempre sa paunang trabaho mo dito, hindi ka syempre mag-expect ng malaking sahod. Sa una naman talaga adjustment lang naman. Kasi ibigay ko na lang yung idea na mga kasamahan ko ngayon pumunta dito, hired sila. LMIA. Ano na sila? SINP. 'Di ba? SINP na sila. Nagpo-process na sila ng permanent residency nila. Yung iba, PR na. Napakabilis lang. Siguro mga 4 months, 6 months, mga ganyan lang. Pero share mo muna yung mga experience nila nung una pa lang sila Pero dito. nung dumating sila dito, since na sila pa lang mag-isa. Sila pa lang, wala silang mga pamilya pa. Ang ginawa nila, nag-share sila sa sasakyan. Pero kung ikaw, kailangan mo talaga mag-provide na makabili ka ng sasakyan na solo mo. Kasi kasama mo yung family mo. Tsaka sa bahay, bed space lang po sila. So sobrang laking natipid po nila. Kasi like sa isang room, merong 2 or 3. So maliit lang po yung binabayaran nila. For example, kung mayroong apartment na nagre-range ng 1.4, syempre, kung mag-share sila, makakamaminus talaga sila. Pero kung ikaw na may pamilya, solo mo na yun. Babayaran mo buo yan. Plus utilities pa. Isang sahod mo sa isang quincenas. Isang bayaran. Sa isang sahuran pala, sorry. Kumbaga tawag dito bi-weekly kasi. Sa isang bi-weekly, yung isang bi-weekly mo, doon lang mapupunta. Diba? Tapos pag kung may sasakyan ka na, kailangan mo ng insurance sa sasakyan, kailangan mo ng utupak sa sasakyan, kailangan mo ng registration sa sasakyan, gas, kailangan mo ng gas sa sasakyan. Di ba? Kaya maraming puro checklist po, puro gastos. Kaya maraming dapat isipin dito. Puro bayarin. Kailangan, marami talagang dapat isakripisyo. Pero sensya na kung nakasalamin ako kasi pag ganito nang mainit ang sumasakit yung ulo ko kasi may may migraine kasi ako. Kaya sisilawan ako. Ayan, sana po nakatulong yung sagot ni Dadong dun sa mga tanong po nyo. At ayan, paalis na po kami kasi medyo tagal na rin kami dito. At sana maging basihan nyo or magkaroon kayo ng idea lang kung ano yung posibleng madatnan dito in case na sa ganong edad ay itutuloy nyo pa rin yung pag-apply dito. Pero ganun pa man, wala namang masama po kung halimbawang itry nyo mag-apply as long as alam nyo naman na fit to work kayo, ganun, ayos yung maayos yung pangangatawan nyo at tingin nyo naman kakayanin nyo yung buhay dito, kagaya niyan.
yun nga, sabi namin, sobrang lamig po nung dito sa amin sa Saskatchewan. So, depende po yan kung saan probinsya kayo mapadpad. At yun, ano lang, try nyo lang pong mag-apply. Subukan at kasi wala namang mawawala. At saka Oo. wag bumitaw sa pangarap. Pangarap yan eh. Oo nga. Bakit tayo? Para sa pamilya, try lang po ng try na mag-apply. At ayun, sana nakatulong yung video na to. So yung kanya-kanyang sitwasyon lang din po kasi yung bawat pamilya ng mga dumadating dito, kung yung iba dala yung pamilya, yung iba hindi. So napapansin namin na pag halimbawa solo ka lang, parang mas madali kang makapag-adjust kasi syempre, 'di ba? Parang sarili mo lang muna yung iintindihin mo, sarili lang muna yung mag-a-adjust dito, hindi buong pamilya kasi napakaganda na isama mo ang buong pamilya. Yes, napakaganda 'yon. Kung settled ka na dito. Pero hindi, yun nga sabi nga niya, kapag bago ba kasama. Pag yung sabi ko nga, kapag yung bago ka pa lang, napapunta ka pa lang, mas maganda na i-prepare mo muna yung sarili mo dito. Kumbaga, dating nila wala na silang, hindi sila mahihirapan. Kagaya mo rin na nahihirapan sa una. Parehas kayong mga ngapa. Oo. Kasi napakahirap mag-adjust kapag kasama mo sila lahat. Kahit yung mga kasamahan ko, nauna talaga sila. At saka in-adjust nila yung sarili nila bago nila Kinuha yung family nila. Kumbaga nakaipon sila ng konti, nakapagsahod na sila ng mga ilang pieces, 'di ba? Alam na nila yung medyo pasikot-sikot dito. Kaya ganun ang gagawin mo kung sakali man. Kasi ang pagkuha sa family, dadating naman talaga yan sa tamang panahon na mas maganda yung tipong ano ka na, naka-adjust ka na dito at prepared ka na talaga para sa pagdating nila. Kasi kami, nagtiis din naman kami ng ilang taon. 3 taon. Bago namin nakuha sila. Ano lang, tiis-tiis tsaka tsaga-tsaga lang para maging okay. Pero yung part naman na nagtiis kami, hindi ako na problema sa pamasahe ko. Hindi ako na problema sa tinirahan namin kasi kumbaga hindi ba ako natakot kasi hindi bigla pati pa. Mayroon akong pera na pambayad sa bahay. Yun ang in-repair ko yung sarili ko na kailangan pagdating nila may license na ako. Driver's license. Isa sa mga kailangan nyo rin. Oo, yun pala. Yan. Pag bagwang ka dito, mahirap na wala kang lisensya na andito na yung pamilya mo. Tapos, wala kang sasakyan. Sa part ko medyo mahirap kasi hindi ako marunong masyado mag-drive sa atin. Nung time na yun. Kaya dito pa ako nag-aaral talaga. So ayan po, hanggang dito na lang muna yung aming video for today kasi dito na kami sa bahay. Maraming salamat sa palagi panonood ng mga videos po namin at sa mga pag-comment po nyo at pag-like sa aming mga videos. Thank you so much. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-like na lang po itong video tsaka pa-subscribe po sa aming channel. Ingat-ingat! Bye-bye! Salamat po sa mga pagbigay nyo ng mga katanungan. Ako naman kasi kahit na medyo hirap ako magbigay ng explanation, tinatry ko po yung sarili ko para mabigay niya yung best niya. Para maintindihan nyo naman kahit konti. Bye-bye!